Hello, this is Daddy Boss and this is my first video on my own original recipe. Ang gagawin natin ngayon is the popular okoy of the Philippines. Pero para naman maiba sa mga ating mga kabataan, sa mga ibang gusto ma-explore yung kanilang taste buds, ang gagawin natin ay okoy Korean style. Siyempre, gagamit tayo ng mga ingredients ng Korea, kaya ginawa natin Korean style. Malayo ito doon sa ordinaryong recipe ng okoy. Ang gagamitin natin, ang first ingredient ay yung white shrimp. Doon sa unang pinakita ko kanina, siyempre nabalatan na to, nalinis na, tinatanggal ang ulo para hindi matinik yung kakain, especially yung mga bata. Lalo na't matigas ang shell ng shrimp. Hindi siya pangkaraniwan. Hindi siya safe. Pangalawa, nag-grate tayo ng carrots. Maninipis. Gawin natin maninipis to, ano? Tsaka kamote. Ang kamote kasi, mas gusto ko siyang gamitin kasi medyo manamis-namis siya pag nailo. Ito, pag wala tayong coriander, ang ginagamit natin ay kutsay sa Ilocano. Ngayon, ito yung mga ingredients natin para mabuo yung okoy natin. Siyempre, merong all-purpose flour na 1 cup. Cornstarch, 1/2 cup. 2 medium-sized itlog. Ito yung soju goat. Ito yung ginagamit. Fermented ito, nakaburo ito ng 3 months. Nabibili ito sa Korean groceries pero pwede mo rin gawin. Ito yung lagi nilang nilalagay sa mga ingredients ng Korea, sa mga luto. Tapos siyempre meron tayong asin. Ano? 1/2 tablespoon ang ginagamit ko sa pagluluto ay kosher salt. Kasi ang kosher salt, hindi siya yung para sa mga ordinaryong asin natin na masyadong maalat. Ito kasi ay minimize lang siya. Minimal lang yung kanyang alat. Siyempre, meron tayong gochugaro, ito. At saka meron tayong tinadtad na onion. Of course, meron din tayong ito, garlic powder.